Seryosong karamdaman ba ang sipon na may kasamang dugo? Ang sakit ng ulo ay ang pinakakaraniwang uri ng pananakit ng katawan na kadalasang sanhi ng dehydration, stress, o allergy. Samantala, ang nosebleed o epistaxis ay ang pagkawala ng dugo mula sa pagkalagot ng manipis at pinong mga daluyan ng dugo sa butas ng ilong. Ito ay kadalasang nangyayari dahil sa pinsala o isang allergy. Bagamat ang karamihan sa mga tao ay nakaranas ng alinman sa mga kondisyong ito ng hiwalay, may ilang mga pagkakataon na ang pagdurugo ng ilong at sakit ng ulo ay nangyayari ng magkasabay. Mga karaniwang dahilan ng pagdurugo ng ilong at sakit ng ulo. Mga allergy. Ang mga allergy ay kadalasang humahantong sa isang makati, sipon, at baradong ilong. Ang mga ito ay maaaring magbigay ng hindi komportable na pakiramdam sa iyong ulo at ilong na maaaring magresulta sa pagdurugo ng ilong at sakit ng ulo. Bilang karagdagan, ang paggamit ng mga nasal spray, aspirator, o iba pang mga gamot sa allergy ay maaaring makapinsala sa mga maselan na daluyan ng ilong. Anemia. Ang anemia ay isang pangkaraniwang sakit sa dugo. Ilan sa mga sintomas ng kondisyong ito ay pagdurugo ng ilong at sakit ng ulo. Gayunpaman, kapag magkasabay ang dalawang kondisyon, maaari itong magresulta sa kakulangan sa iron na maaaring mag-ambag sa karagdagang pagkawala ng dugo. Deviated septum. Ang isang deviated septum ay ang pagkawala sa pwesto ng septum, ang cartilage na naghihiwalay sa mga butas ng ilong sa loob ng ilong, na ginagawang mas maliit ang isang daanan ng hangin sa ilong kaysa sa isa. Ang kondisyong ito ay maaaring humantong sa pananakit ng mukha at kahirapan sa paghinga, na maaaring makapinsala sa manipis na mga daluyan ng ilong. Sugat sa ulo. Karaniwan sa sports ang mga pinsala sa ulo. Ang ganitong mga hindi magandang pangyayari ay maaaring humantong sa mga pinsala sa ulo at concussions. Ang isang biglaang hampas o bukol sa ulo ng isang manlalaro, halimbawa, ay maaaring magresulta sa sakit ng ulo na sinamahan ng pagdurugo ng ilong. Maaari rin itong humantong sa mas malubhang komplikasyon. Migraine. Iminungkahi ng ilang pag-aaral na ang pagdurugo ng ilong ay posibleng may kaugnayan sa migraines o tumitibok na pananakit ng ulo. Ayon sa pananaliksik, ang migraine na may kasamang nosebleed ay nangyayari dahil sa biglaang pagtaas ng presyon ng dugo, gayon din ang pagsisikip ng ilong na nagpapalawak sa manipis na mga daluyan ng dugo sa ilong. Panahon. Ang tuyo at mahalumigmig na panahon ay maaaring mag-ambag sa pananakit ng ulo at nosebleed. Ang pagkatuyo ng atmosphere sa ilang partikular na oras, ang biglaang pagbaba at pagtaas ng temperatura, at ang mga panapanahong pagbabago ay maaaring maging sanhi ng pagkatuyo ng mga tisyo ng mga sisidlan sa ilong at pagbuo ng mga bitak. Mga virus. Katulad ng mga allergy, ang mga impeksyon sa viral ay maaari ding humantong sa pagdurugo ng ilong at sakit ng ulo. Ang karaniwang sipon ay may posibilidad na harangan ang daanan ng ilong. Maaari rin itong makapinsala sa mga daluyan ng dugo. Mga malubhang dahilan ng sakit ng ulo na sinamahan ng nosebleed. Alta presyon. Isang mabilis na pagtaas ng presyon ng dugo na kadalasang nararanasan ng mga matatanda. Ang hypertension ay maaaring magdulot ng mga sintomas tulad ng pananakit ng ulo at matinding pagdurugo ng ilong. Leukemia. Ang pananakit ng ulo at labis na nosebleed ay posibleng mga maagang senyales ng leukemia, isang uri ng kanser sa dugo na may pagtaas ng mga white blood cells sa katawan. Tumor sa utak. Ang tumor sa utak ay isa sa mas malalang kondisyon sa kalusugan na nag-aambag sa sakit ng ulo at pagdurugo ng ilong. Dala ng koleksyon ng mga abnormal na selula na tumutubo sa loob ng utak, ang labis na presyon mula sa mga abnormal na selula sa utak ay maaaring makapinsala sa mga ugat ng ilong. Pagdurugo ng ilong at sakit ng ulo sa mga bata. Sa maagang yugto, ang mga bata ay madaling kapitan ng mga panganib habang naglalaro. Sila ay may posibilidad na kumagat sa mga bagay na kanilang hawak o gamitin ang mga ito upang mapunit ang kanilang mga ilong. Ang bacterial infection na dala ng mga bagay na ito ay maaaring magdulot ng pagdurugo ng ilong at sakit ng ulo. Ang mga bata ay madaling kapitan ng mga impeksyon sa viral at bacterial. Ito ay maaaring humantong sa isang karaniwang sipon o pagkalagot ng kanilang mga daluyan ng ilong. Dahilan sa panahon ng pagbubuntis. Sa panahon ng pagbubuntis, ang puso ay tumitibok ng mas mabilis at nagbobomba ng mas malakas para sa mas mataas na sirkulasyon sa loob ng katawan. Kaugnay nito, ang mga daluyan ng dugo ay lumalawak upang payagan ang mas maraming dugo na dumaloy sa buong katawan.
Kapag ang dugo ay dumadaloy sa daanan ng ilong, ang mga buntis ay maaaring hindi komportable. Maaari rin silang makaranas ng pagsabog ng manipis na mga daluyan ng dugo sa loob ng ilong. Lunas sa pagdurugo ng ilong at sakit ng ulo. Kapag nakakaranas ng pagdurugo ng ilong, sumandal upang maiwasan ang pagdaloy ng dugo sa ilong at bibig. Lagyan ng presyon ang magkabilang butas ng ilong at ipasok ang mga cotton ball o malambot na tela para sa pagsipsip ng dugo. Kapag huminto ang pagdurugo, ipinapayong magpahinga sa isang mahusay na maaliwalas na silid. Maglagay ng malamig na kompres sa ulo o leeg. Kung ang pananakit ng ulo at pagdurugo ng ilong ay nangyayari na may kasamang pagsusuka at pagduduwal, pinakamahusay na kumonsulta sa isang doktor.